Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Hello mga kapatid, isang magandang gabi ng Wednesday sa inyong lahat. Salamat po at nagkaroon kayo ng time. You chose to be here with us na tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos, and I thank you for that. Salamat mga kapatid. Muli nagkaroon ako ng chance to share the Word of God. Sa gabing ito, ang ating pong topic is about worship. So, ano nga ba talaga ang kahulugan ng worship sa buhay nating mga mananampalataya? So, bago po dyan, samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Tayo po ay humingi ng paggabay sa banal na Espiritu. Hallelujah. Thank you, Father God in heaven. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito na ipinagkaloob mo muli sa bawat isa sa amin na kami ay makapagsama-sama, na makinig ng salita mo, Father God. Lord, sa oras na ito, inaalis ko po ang anumang balakid, anumang hindrances, Father God, upang hindi kami wholeheartedly na makapag-fellowship at makapaghayag ng iyong salita. Lord, alisin mo po ang distractions, Father God. We invite the Holy Spirit to be with us, Father God, from the beginning hanggang sa matapos po ang pagsasama namin ngayong gabi. Ano man po ang aming sasabihin, ito po ay gabay at banal mo, Father God, ng banal na Espiritu. Lord, salamat po sa bawat isa, Father God, na narito, na i-open mo po ang aming mga isip, ang aming puso, Father God, sa iyong salita. At ito po ay magamit namin at magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Lord, again, we just want to thank you and honor you in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so worship. Ano nga ba ang worship? Gaano ba kaimportante sa buhay Kristiyano ang pagwo-worship sa ating Panginoon? So, may nakita po akong word na ang sinabi po is worship and prayer is our lifeline that connects us to God. So marami pong nagsasabi din is praise and worship. Pareho lang ba yon, yung praise and worship? So ang akin pong nakita dito bilang mananampalataya, ang praise is something na ginagawa natin external to praise the Lord, to express our acknowledgement of His goodness and His mercy. Praising is something that we always do to tell God how good He is and how we acknowledge His presence in our life. We praise Him because He gave His life for us, for our salvation. Ang akin pong illustration between praise and worship is, yung praise po is parang kumain ka ng pagkain na iyong ninuya at yung kinain, ninamnam yung lasa ng pagkain. Pero yung worship po is something na yung pagkain ay you swallow it, nilunon mo, and iyon ay nakabusog sa iyo, or ang iyong espiritu ay nagkaroon ng kalakasan dahil sa worship. So, yun po ang aking illustration between praise and worship. They're both good. We're using that words both and action para sa ating pananampalataya at pagbigay ng pagpuri sa Panginoon. Pero right now, sa gabing ito, tayo po ay atin pong itatakel at magko-concentrate tayo sa worship. So sabi po ang ating pong word ngayong gabi is Romans 12 verses 1 to 3. Kung meron po kayong Bible, samahan niyo po ako, at kung wala, akin pong babasahin. So Romans 12 chapter 1 verse 1 to 3. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is,
His good, pleasing, and perfect will. So, pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. So, that is Romans 1 and 2 lang po pala. So, napakabuti po ng Panginoon dahil tayo ay binibigyan niya ng time. We're so blessed compared to other people na hindi nakakaroon ng pagkakataon na magpuri sa Panginoon because of different reasons. But for us, free country to praise God and to give Him honor and glory. So, salamat po sa Panginoon. So, ang isa po is, ang Panginoon po ay, ang praise again is yung pagbigay natin ng pagpuri sa Kanya. Pero yung pong worship is something that we're waiting for God to talk to us. Siya po yung time na naman na tayo ay nagpe-praise. Ang worship is ang God naman po, yung parang kumakausap sa atin. Bawat isa sa atin, nagkakaroon tayo ng time to worship the Lord. Lalong-lalo na napakasarap po na panoorin, nakikita ko po kung paano kayo at dahil dito rin sa amin, kung paano ang bawat isa ay sa pag-awit, sa pagpupuri sa Panginoon, nandoon po yung nararamdaman po natin, yung presensya ng Panginoon ay sumasa atin. Pero marami pong different acts of worship. But just going back, doon po sa 2 Samuel 6:14 to 22, kung paano po doon nakita kung si David, kung paano siya magpuri sa Panginoon. Sobra pong nagalak siya nung maibalik na po ang ark doon sa ang salita ng Diyos doon sa Jerusalem, kung paano siya nagpuri. He doesn't care. He didn't care kahit na maging anuman ang parang ang salita nga sa Bible parang sa iba kakatawa yung kanyang pagpupuri. Siguro makita natin kung paano siya tumalon. Halos sabi nga na iba parang pag ang born again Christian nagpe-praise, parang are they crazy? Kasi ganun po tayo. Pag nandoon na po yun talaga yung Espiritu ng Panginoon at nandoon po naramdaman natin ang presensya niya. Yung pag-worship po natin sa Kanya, we don't care. Minsan yung iba tumatawa, yung iba umiiyak. Yung iba nga akala pag umiiyak ka na may problema ka. I experience it sa sarili ko na halos umiiyak talaga ako, humahagulgol, pero hindi po dahil ako ay namumroblema, kundi damang-dama ko ang kabutihan ng Panginoon. Super nakaka-bless po yung pa lang. And then after that, makikinig pa tayo ng preaching. So it's really, really, God is alive and we can feel His presence sa ating pag-worship. So, ano po ang different acts of worship? Sa Bible po makikita natin maraming times na binanggit ang worship. And God even said in His Word that we need to worship Him in spirit and in truth, right? So, different acts of worship. Number one po, nabanggit ko kanina, is yung pagkanta natin, yung hindi lang basta tayo kumakanta pero naroon yung Espiritu ng Panginoon. Kumakanta tayo ng ibang mga worldly songs, 'di ba? May mga worldly songs naman po na about love song and everything. Hindi ko naman po sinasabing lahat ng songs na hindi Christian song ay masama, pero iba po yung umaawit tayo ng papuri sa Panginoon dahil nandoong daman-daman natin ang presensya ng Panginoon, which yun po ay isang act of worship. Sabi po sa Ephesians 5:19, speak to one another with psalms, with hymns, and spiritual songs. Sing and make revise in your heart. So, kailangan po natin sing and make music in your heart to the Lord. So, isa po yun. Ito po ay biblical na ang isa pang acts ng worship is to sing praises to the Lord. So, yun po yung number one. Ang second po is prayer. So, ang pananalangin po ay isang act of worship. So, ang worship is not only singing praises. When we pray, whether we pray with together with our brothers and sisters collectively, or if we are praying sa ating kwarto mag-isa sa yung quiet time, that is act of worship. So, sabi po sa Lord's Prayer, di ba?
sabi ng Panginoon, 'di ba, yung adoration, confession, thanksgiving, and supplication, 'di ba? Yung Lord's Prayer, 'di ba? Nandoon po yung Our Father who art in heaven. Hindi po natin 'to minememorize o sinasabi ng walang laman o walang ibig sabihin. Ito po ay sinasabi natin na nanggagaling sa ating puso. So sabi ko nga po, nandoon yung totality pag tayo ay nanalangin. Yun po yung itinuro sa atin ng Panginoon na panalangin. Ang component po nin is yung, again, ang sinabi ko, nandoon yung pagbibigay natin ng papuri sa Kanya, nandoon yung pag-confess natin sa ating mga kasalanan, nandoon yung pagbigay natin ng pasasalamat at papuri sa mga blessings na binibigay niya sa atin, at nandoon din po yung kung meron tayong kahilingan, doon po tayo ipinararating po natin sa pamamagitan ng panalangin. Okay, that's the second one. First, acts of worship is singing praises, and the second one is prayer, and number 3 is preaching. So sa 1 Timothy 4:1-5, God bless our pastors and dahil kayo po, Pastor Perlo, isa po sa pastor na aking itinitingala at ginagalang. Kayo po, ang mga pastors ay men of God. Sila po ay ginagamit ng Panginoon para tayo ay makakilala ng lubusan sa ating Panginoon. So that yun po ay other act of worship is to preach the gospel. However, hindi lang po ang pastor at ang mga deacons ang binigyan ng Panginoon na mag-preach ng Word of God, kundi tayo pong lahat, mula po nang tayo ay nakakilala sa Panginoon, hindi po natin sinasarili ang kaligtasan. Nabanggit ko po nung nakaraan sa ating pag-share din ng Word of God one time na tayo po ay pwedeng maggamit ng Panginoon sa pag-share ng Word of God, nasaan man tayo, sa workplace, sa labas man, sa school, or saan man tayo pumupunta. Yung pong paghahayag ng salita ng Diyos is act of worship. Hindi po natin alam na yung pala is act of worship. Kaya mga kapatid, maging sensitive po tayo dahil ang Panginoon ay nalulugod. At yan po rin naman ang isa niyang ine-expect sa bawat isa sa atin na kanyang mga anak. So now, tayo ay followers ng God, we need to share the Word of God to other people. Diba? Sabi yung Great Commission is to share the Word of God. So another one is, ang sabi po is, share the Word of God in all nations. So ibig sabihin, nasaan ka man. You don't need to go to different places, to fly, kung saan ka man pupunta. Kung hindi, kung saan ka man pupunta in your everyday life, na maging sensitive tayo to be used by God. Just ask, bago tayo lumabas ng bahay, Lord, gamitin mo po ako sa araw na ito. Ikaw po ang magbigay sa akin ng wisdom, ng revelation, kung ano po, kung sino po ang masisharean ko ngayong araw na ito. So as simple as that, God listens to our prayer and God knows the desire of our heart. Ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng word para po tayo ay makapag-share. Amen? So that is number 3, preaching. Number 4 is communion. So, in Matthew 26 to 29, nandoon po, kung maaalala natin, na nung last day po ng Panginoon dito sa earth, 'di ba, ginather niya ang kanyang mga disciples at sila po ay nag-communion. So, yung po ay para nagkaroon ng privilege ang mga followers ni Jesus Christ at that time to have communion with Him. At doon po sa ating buhay, although nagpe-pray po tayo, and I know that each one of us, at even I myself, sometimes ay hindi ko rin po naiisip, pero yung pala ang isang importanteng act of worship is our communion with Him. Doon po yung ipakita o ipanalangin or namnamin natin kung paano ang Panginoong Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Di ba po, before Jesus Christ, di ba si Moses, pagka sila nagkasala, ang hirap, humahanap sila ng
walang yung malinis na tupa para iaalay po, yun po ay kanilang pinapatay at magsished ng blood para po sa pag-redeem ng kanilang mga kasalanan. Pero ngayon po, hindi na natin kailangan gawin yan. Wala tayong kailangan gawin kung hindi alalahanin, tanggapin, at pasalamatan siya at i-honor yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay walang kasalanan na ang kanyang dugo ay dumanak or binigay niya para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Nakaka-humble po na isipin na isang Jesus Christ na sinless na namatay para sa atin. Yun po ay isang bagay na dapat nating alalahanin. I know dito po once a month yung aming communion to remember, to honor what God has done on the cross. Pero hindi po natin kailangan once a month lang alalahanin mag-communion, kundi everyday ialalahanin natin at pasalamatan siya sa kabutihan niya sa atin na ipinagkaloob niya ang salvation sa ating lahat. Amen. So, ang sabi po dito ang last one po is giving. So, minsan ang hirap itackle yung tithes and offering. Parang yun ang minsan very sensitive na topic po. Pero hindi po natin pwedeng i-sugarcoat. Hindi po natin pwedeng wag pag-usapan dahil yan po ay nasa Biblia. Ang pagbibigay po ay isang act of worship. Sabi po sa 2 Corinthians 9:6-7, yun po yung letter ni Paul sa mga sa Corinth. Ang sinabi niya po sa Corinthians 9:6-7, ang part po nun, he which sow sparingly shall reap also sparingly, and which sow bountifully shall reap also bountifully. Give what your heart desire, not grudgingly or of necessity, for God love a cheerful giver. So hindi po kailangan na sige na nga, magbibigay na nga ako pero masama yung loob mo. Or magbibigay ka dahil sabi sa Bible, ibabalik ng Panginoon siksik, liglig at umaapaw pa kung ano man yung ibibigay natin. Kaya i-challenge mo si Lord. Sasabihin mo, oh Lord, meron akong 200 dito. Although sinabi po niya sa kanyang salita na kung tayo ay magbibigay, ibabalik niya ito ng siksik, liglig at umaapaw pa. Ang sabi po sa salita niya sa 2 Corinthians, di ba, na binasa natin, that God sees our heart. Whoever sow sparingly will reap sparingly, and who sow bountifully will reap bountifully. But God is looking in our heart. Tinitignan po ng Panginoon ang puso natin. Hindi po tayo nagbibigay dahil out of necessity, kung hindi dahil yun po ang kailangan ng Diyos, ay ang ating malinis na puso sa pagbibigay, hindi dahil nangangailangan lang po tayo. Sabi po sa Malakay 3, basahin po natin from 8-10. Sabi po, will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings. You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Bring the whole tithes into the storehouse, that they may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. So, ang Panginoon po ay tapat sa kanyang salita. Natatandaan ko po nung malilit pa kami, alam niyo naman po sa Pilipinas, hindi rin po naging madali ang buhay sa amin habang kami lumalaki. Pero ang natatandaan ko po,
at napakagandang illustration sa pagbibigay sa Panginoon ay yung pong pag si nanay po nagluluto, favorite po ni tatay, natatandaan ko, kung lalo kung bangus, yung ulo po ng isda na bangus. So, pag po wala ang tatay at magluluto si nanay, bago po kami kumaing magkakapatid, isinisave na po ni nanay yung ulo ng isda kasi yun po yung gusto ni tatay. So, kami kakain na. At pagdating po ni tatay, although nakakain na kaming lahat, hindi po namin siya inubusan ng pagkain, nakatabi na po yung best portion sa kanya dahil yun po yung gusto niya, yun po yung favorito niya. Ganon din po sa atin mga kapatid. Kung tayo po dumating na yung ating sweldo, payday, hindi po gagastusin natin, mag-grocery, magsisine, kung saan-saan pupunta, and then at the end of the day, titignan mo yung wallet mo. Magkano na lang natira, barya na lang, or minsan wala na. Si Lord ang nagsasabi na ibigay natin sa Kanya ang para sa Kanya. Natatandaan ko po one time, ang hirap, kasi out of this 5 again na acts of worship, yung giving sometimes mahirap para sa atin kasi lalo na kung paycheck to paycheck tayo umaasa, di ba? Natatandaan ko po ang hirap, pero sabi ng Panginoon, ibigay para sa Kanya. Ang natira na lang po sa pera ko back then was, I think, 200 pesos. Talagang very, sa akin, memorable ang 200 pesos. So, pumunta po ako sa palengke, nakatabi na lang po yung 200 pesos para sa next po na budget. Pagdating ko po sa bahay, wala po yung wallet ko. Kahit nung pong 35 years ago, 40 years ago, ang dami na pong mandurukot. So, nadukutan po ako sa palengke. Ang grabe, ang sakit ng loob ko dahil hindi po natin alam na kung paano ko ba-budgetin yung pera. Yun na lang yung natira ko, pero nakapagbigay na po ako sa Panginoon. Yun na po yung budget na natitira ko. Talagang hindi ko alam kung paano ang gagawin ko. That night, meron po kaming relatives na dumating from US na unexpectedly. So, wala, kwentuhan sa bahay and everything. Hanggang sa, nung paalis na po siya, ako po yata yung pumunta doon sa place kung nasan sila. Umalis na po ako, nakita ko po, hinahabol niya ako at may inabot sa akin. Ang sabi po niya, God touches him to give me that amount. Marami po kaming nandun, pero ako po yung hinabol niya at inabutan niya na ako ng pera. Nung pong nakita ko yung pera, I think it's 2,000 pesos. Naging 10 doble o mahigit. Naging 10 doble kasi nawalan ako ng 200 pesos. That night, ang bumalik sa akin, 2,000 pesos. Talagang ang Panginoon napakabuti. Hindi po natin ma-outgive si Lord. Subukan po natin na ipagkatiwala sa Kanya ang lahat kasi hindi pa natin sinasabi ang pangangailangan natin. Alam niya na. Kaya mga kapatid, magtiwala lang po tayo. Huwag po tayong tumingin sa kung ano yung nakikita natin. God sees our heart. Pero although sinabi po na sa Malakay 3:10 na bring your whole tithes and offering. But then again, ang sabi po sa Corinthians na you have to give out of your good heart, hindi napipilitan lamang. Kaya mga kapatid, ipanalangin po natin sa Panginoon, lalo na ang pagbibigay dahil kung tutuusin, ang Panginoon po hindi kailangan ng anuman from us. But kailangan ginagamit tayo ng Panginoon para sa gawain, sa Kanyang ubasan, sa Kanyang panambahan kung meron pong pangangailangan. Alam po naman natin na tayo ang ginagamit ng Panginoon, tayong mga mananampalataya, tayong nakikinabang ng salita niya. Huwag po lang nating, kaya kong ibigay, but I hold on to my tithes and offering. Going back to the 5 things na different acts of worship, kailangan po natin ibigay to lahat sa Panginoon. Yung number 1 is singing praise to Him. Yes, I can sing to the Lord, whether collectively at church,
And at home, I could give Him worship through singing. Number 2, ano yung sinabi natin is prayer, right? So, yeah, I can pray. I can worship Him through prayer. And I can give that to the Lord, no problem. The third one is preaching. Yeah, I can share the word sa aking mga kasamahan sa work or sa school. I can do that. Communion, yeah, I can worship God by remembering His sacrifices, and I will give Him glory because of that. Number 5 is giving. Teka, Lord, wala akong masyadong pera ngayon, hindi muna ako magbibigay. Kapatid, no amen po. Alam natin ang Panginoon, ang salita niya ay buhay, ang salita niya ay hindi nagbabago, ang sinabi niya ay ibigay natin sa Kanya ang best portion, not only the 4 things of act of worship, but the completeness of it is the giving. So, ang Panginoon po ang magbabalik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw pa. Before, nag-i-struggle po ako about this, but then I kneel to the Lord and ask and trust Him. Panginoon, ang Panginoon ang magbibigay sa inyo more than that you could contain. Hindi lang material things, kung hindi sa bagay, yung sa pang-araw-araw, yung health, yung trabaho. Ang Panginoon, hindi natin ma-outgive. Ang Panginoon, hindi natin pwedeng mamenos. Siya ang may-ari ng lahat. Siya, sa Kanya naggagaling even ang ating kalakasan. Kaya mga kapatid, I just want to share with you the importance of giving tithes and offering to the Lord. At subukan niyo po at ang Panginoon ang magbabalik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw pa. Again, I just want to thank you at sana nakapulutan ng aral ang ating pinag-usapan ngayong gabi. Again, different acts of worship. Number 1 is singing and praying, preaching, and communion with God, and of course, the giving. Ang pagbibigay po natin sa Panginoon ng ating mga tithes and offering, at yun po ay kailangan gawin natin sa pamamagitan ng with pure heart at yung joyful giving. Amen? So marami pong salamat at nawa po again ay nakapulutan ng aral ang napag-aralan natin ngayong gabi. Amen? So sa closing prayer po, just samahan niyo po ako sa closing prayer. God in heaven, thank you Father God once again for this opportunity. Lord, ang napag-aralan namin ngayong gabi about worship, patuloy na ito ay magawa namin at sa pangunawa na ibinigay mo sa amin kung gaano kahalagahan ng pagpupuri sa iyo at pag-worship, Father God, because you deserve all the glory and honor. God, patuloy ka naming pinupuri at patuloy kang maangat sa aming buhay. Salamat po, O Diyos. At ikaw po ang gumabay sa bawat isa sa amin, sa aking mga kapatid na narito ngayon at nakapakinig ng iyong salita. Ikaw po ang magpala ng iyong salita. And we just give you all the glory and honor and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Amen.